Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong kamanggagawa or Polito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and welcome sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, which is our time in the Word. At tayo ay patuloy na pupuri sa Panginoon sa kanyang biyaya po sa atin. At as the Bible said, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Great is His faithfulness. At lagi natin pinapaalala, hindi dahil naging faithful tayo kahapon o kanina, dahil faithful ang Panginoon. Kaya tayo ay naririto at nagpapatuloy at maging sa ating buhay pananampalataya, siya ang nagsusustento sa atin. At lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang. Well, bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ilan ho muna ng mga announcements and reminders. Ang atin hong gawain sa Sunday ay tuloy pa rin po. Sa biyaya ng Panginoon ay allowed ang 10% ng capacity. So tayo ho ay nag-encourage sa ating mga kapatiran, if you are available and allowed, kung ikaw ay may panahon at pinapahintulutan, I would like to encourage you na dumako dito sa bahay-sambahan. Lalo na kung ikaw ay matagal nang hindi nakakasama sa ating pagsamba. Alam ko ho na merong mga pamilya na may mga bata na hindi maiiwanan sa tahanan. Merong mga ilang mag-asawa na ang ginagawa nila ay salitan. Ano ho? Isang Sunday, dadalo ang mister, the next Sunday, dadalo ang missis para hindi nawawala yung fellowship sa mga kapatiran. Sapagkat ito ay mahalaga sa ating hong mga Kristiyano, ano ho? So again, ito ho ay dinisenyo ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, at nais kong i-encourage ang bawat isa na kung tayo ho ay may kakayahan at available, ay dumako ho dito sa ating bahay-sambahan. And please do let me know para ma-checkan ho natin ano ho ang pwede lamang ho sa ating bahay-sambahan is around 25 people. So nawa ay magkita-kita po tayo this coming Sunday. Pag-pray natin ang ating gawain sa Sunday morning, maging ang ating gawain sa Sunday evening. And speaking of prayer, mamaya ho, pagkatapos ng ating time in the Word, around 7:10, 7:15 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng ating online prayer meeting at inaasahan ang mga kapatiran, lalo na dito sa JCBC, na makasama ho natin sa atin hong online prayer meeting. Ano po? So nawa tayo ho ay magkita-kita doon at makapagkamustahan at maibigay natin ang prayer request ho natin para maipag-pray ng bawat isa. So yun ho ang ilan sa ating mga announcements. Oh, by the way, ngayon ay birthday ng aking hipag, isang kapatira na sa church, Sister Christy Claire Hermia. At siya po ay nagdiriwang ng kaarawan ngayon, and then bukas birthday po ng anak ni Brother Michael Hermia, si Eunice. Ano ho? So advance happy birthday kay Eunice. So yun ho. Kung meron ba hong ilang mga mag-birthday, please do let me know para mabati po natin sila at maging mga mag-anniversary. At again, all of that ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pag-pray nating patuloy ang ating mga kapatiran, gaya ni Brother Dave, Sister Hope sa kanyang recovery, sa pag-pray po natin ang mga bagay po na ito, at lagi natin silang alalahanin sa ating paglapit sa Panginoon. Pag-pray din po natin mga kapatid, siguro nabalitaan nyo na yung matinding epekto ng COVID-19 sa India, and there are missionaries sa India. So pag-pray natin na ingatan sila ng Panginoon at gamitin sila ng Panginoon maging sa sitwasyon na napakagrabe, pakatindi ng epekto ng COVID-19. Kung nagkakamali, tanda, let us be still praying para sa atin mga kapatiran sa ibang manggagawa sa ibang mga lugar. Let's pray for ating mga sinusuportahan natin, si Brother Joel Cristobal. Pag-pray po natin, ganun din si Brother Lester John Abelia at si Brother Cunard Lloyd Aviva doon sa Thailand. So let us be praying for them also. So okay, so yun ho ang ilan sa mga ating announcements and reminders. Tayo ho ay sandaling manalangin at then dadako po tayo agad sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli namamangha kami sa dakila mong katapatan, sa iyong biyaya, sa iyong habag.
At tunay, O Diyos, habag mo at biyaya mo. Kaya kami ay naririto. Alam namin na hindi kami karapat-dapat. Alam namin kung susukatin mo ang aming kabutihan, ang aming katapatan, at doon mo ibabatay ang iyong biyaya sa amin. O kaming lahat ay pawang mapupugnaw. O tunay, Panginoon, dakila ang kabutihan. Nakakamangha ang haba ng iyong pasensya. Nawa, O Diyos, ito'y magtulak sa amin, hindi para abusuhin, kundi upang lalong magsumikap sa pagpatay sa kasalanang nakatahan pa sa amin, magsumikap sa kabanalan, magsumikap sa pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatiran. O Panginoon, tulungan mo kami na maging masipag, maging masikap sa aming buhay pananampalataya. At Lord, aming nilalapit sa iyo ngayon, ang amin po mga kapatiran na doon ang mga pangangailangan. Mahabag ka po sa kay Brother Dave Paule. Ang doktor ay magbukas ng mabilis ng klinika upang magawa ang procedure na kailangan ng aming kapatid na ito. Nawa, O Diyos, sa bawat kirot ay samahan mo po, i-comfort mo po si Brother Dave. And also, si Sister Hope, tulungan mo po siya sa kanyang pagpapagaling. Nawa ay patuloy ang mga bagay na ito ay maglapit sa kanya, sa iyo, at lumalim pa ang kanyang pananampalataya at pagkakilala sa aming Panginoong Hesukristo. Provide mo rin pong patuloy na mga pangangailangan sa mga paggagamot niya po. Lord, amin din pong diadalangin sa iyo at pinapasalamat aming mga kapatirang nagdiriwang ng kaarawan. Salamat po sa kabutihan mo. Pinupuri ka namin sa katapatan mo. Tunay, mamangha kami sa biyaya mo. And also, Lord, aming diadalangin sa iyo, amin pong mga kamanggagawa sa iba't ibang mga lugar, sa Brother Joel Cristobal sa Rizal, tulungan mo po at ingatan, maging ang health po nila mag-asawa, maging si Brother Lester at ang kanyang buong pamilya, ingatan mo po, maging ang kanyang recovery sa operasyon. And also si Brother Cunard, salamat po, patuloy mo silang iniingatan at pinoprovide ang kanilang pangangailangan, tulungan mo nawa po sila. Panginoon, amin din pong nilalapit sa iyo ang De Vera family sa Cambodia. Doon, Panginoon, ang ilang mga karamdaman ng katawan. Nawa, O Diyos, abutin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Panginoon, mahabag ka rin po nawa. Mahabag ka rin po sa mga sa bansang India, Panginoon. Nandoon ang matinding, napakadaming kalungkutan at pagtangis sa napakaraming apektado ng pandemya. Mahabag ka po, Panginoon, king sa iyong mga anak na naroroon, sa mga misyonaryong naroroon. Gamitin mo po sila, O Panginoon. Tulungan mo po. Maawa ko. Lord, again, maaaring sa ngayon ay hindi namin makita kung paano makakaluwalhati sa iyo ang lahat ng ito. Pero alam namin na ikaw ang Diyos na may kontrolado sa lahat ng ito. At lahat ng bagay ginagawa mo para sa ikabubuti ng iyong mga mananampalataya at sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. O Panginoon, naming inihiling, gabayan mo kami sa aming pag-aaral ngayong gabing ito. Bigyan mo kami ng liwanag. Kailangan namin ang wisdom nagmumula sa iyo. At nawa patuloy mo kaming hamunin, lalo na sa gawain ng paghahayag ng iyong ebanghelyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan, sa ikatatatag ng iyong iglesia, sa kililigtas pa ng maraming mga tao. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako ho tayo ngayon sa atin hong slides. And we are on lesson number 13 at nagiging marahan po tayo sa ating pag-aaral, and I hope nagiging maliwanag. And I was quite surprised na walang mga tanong na dumako o dumating about dun sa ating napag-aralan ng nakaraang dalawang lesson about the total depravity of man, na ang tao ay unable na lumapit kay Kristo. At again, kung meron ho mga katanungan, I would like to encourage na send nyo ho, itanong nyo ho, i-comment nyo ho, or directly message me at sustugunan po natin yan sa biyaya ng Panginoon. So let's go to our review.
Again, our working definition, at sana pagkatapos ng ating pag-aaral ng evangelism ay nasa ulo na natin ang definition na ito. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So atin hinihimay-himay ang definition na ito. Again, this is the New Testament concept of evangelism. Pinag-aralan natin una, ang evangelism is the work of God. The Trinity, God is involved. The Father, the Son, and the Holy Spirit ay involved sa gawain ng pag-ebanghelyo. It is the Father planning, the Son redeeming, and the Spirit applying. At isa sa mga hamon nga ho natin ay ang ating paghahayag ng ebanghelyo, ang mensahe, motibo, at maging ang kaparaanan ay kailangan nakasentro sa Diyos. Hindi nakasentro sa tao, lalong hindi nakasentro sa atin, hindi nakasentro sa Panginoon. And then nakita ko natin ang katotohanan na gumagamit ang Diyos ng mga instrumento at ang pangunahin niyang ginagamit ay walang iba kung hindi ang mga Kristiyano. Sabi nga ni Pablo, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ako'y nagtanim, si Apollo ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng pagsagana o ng pagtubo. Verse 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. So there are laborers, may nagtatanim, may nagdidilig, so ginagamit ng Diyos ang tao bilang mga instrumento. And then nakita rin natin ang pagiging center ng mensahe na handoon ang kapahayagan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. I, brethren, when I came unto you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Faithfulness to the message is to be given more emphasis than the manner or style of delivery. Yung pagiging faithful sa mensahe ay mas kailangang bigyan ng pansin, ng diin, ng kaseryosohan kaysa doon sa kaparaanan ng paghahatid ng mensahe. Now, hindi natin sinasabi na walang halaga yung kaparaanan ng paghahatid ng mensahe. If you will review yung ating mga nakaraang pag-aaral, merong puwang yung actual efforts. Nandun yung efforts, yung methods, may puwang huyaan, may kagamitan huyaan. Pero anumang husay at ganda ng methods, anumang tindi ng effort, kung compromised ang mensahe, ay delikado po yan. Kagaya nga ng sinabi ho ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, kahit pa isang anghel mula sa langit o apostol pa mismo nangaral ng pilipit ng peking ebanghelyo, hayaan silang masumpa o matakwil. So again, ang prioridad, isa sa mga sentrong prioridad ay ang mensahe. Walang iba kung hindi ang gospel, the person and the work of our Lord Jesus Christ. And then, nung nakaraan, and we labored this for 3 sessions ng ating time in the Word. Sa pang-apat, the sinner's status of the hearer. Kinonsidera natin sino ba yung ating mga kinakausap at ano ba, particularly, ano ba ang kanilang spiritual na kalagayan. Actually, may mga pagkakataon, wisdom will demand na ikukonsidera din natin maging yung physical nilang kalagayan. Pero even before that, ay kailangang maunawaan natin, tingnan natin sang-ayon sa Biblia, ano ba ang spiritual na kalagayan ng ating mga binabahagian ng salita ng Panginoon. So when we go out and evangelize, we bring the gospel to sinners. Ang ating pinagdadalahan ng ebanghelyo ay hindi mga anghel, kung hindi mga taong makasalanan. And even in the harsh words
of our Lord Jesus Christ. Ye are of your father the devil. So nahandun sila sa spiritual na kalagayan na yun. At ang kanilang estado ng pagiging makasalanan ay hindi lang dahil meron silang mga aktual na ginawang kasalanan. Nakita ko natin na yung estado nila ay hindi lang dahil may ginawa sila, kung hindi yung estado nila ay dahil may minanang kasalanan. Original sin or inherited sin. At ito yung tumutugon do sa katanungan, paano ba tayo naapektuhan ng ginawang kasalanan ni Adan at ni Eva? At merong mga tagapagturo na walang epekto, na naging masama lang na example. But again, maliwanag sa Biblia na yung ganong kaisipan ay hindi uubra. Number 1, we inherited guilt. May minana tayong estado ng pagiging guilty or nagkasalang estado sa harapan ng Panginoon. We are counted guilty because of Adam's sin. Nakita natin yan sa book of Romans. And then also, we inherited corruption. Sinful, fallen human nature. Yung ating likas ng makasalanan. Polluted ang tao at lahat ng henerasyon na sumunod kay Adan, lahat ay polluted ng kasalanan. Now, having this sinful nature makes our disposition inclined towards sin and evil. Ito yung totoo. Ito yung again nakikita natin sa hinaharap. Nakikita natin sa ating paligid na kung saan ang mga tao ay talagang mas inclined sa masama. Mas inclined sa palayo sa Panginoon. Isang halimbawa na pinibigay lagi ay ang bata. Hindi mo kailangang turuan ng masama. And parents labor to teach them to do good. At hindi makikita dun pa lamang ay talagang naka-incline na sa kasamaan ang tao. Pero that's not all. Meron pa. Ano ang epekto nito sa gawain ng paghahayag ng ebanghelyo kung ang tao ay may minanang kasalanan, estado ng pagiging makasalanan at likas ng pagiging makasalanan? Ano ang epekto nito sa paghahayag ng ebanghelyo, particularly yung likas ng pagiging makasalanan? Nakita natin ayon sa mga salita ng Panginoon na ating titingnan ang katotohanan ito. Ang taong makasalanan ay buong-buong ayaw at hindi kayang gumawa ng anuman at gustuhin ang anumang espiritual na mabuti para maligtas. Ayaw niya at hindi niya kaya. Maliwanag ang salita ng Panginoon. There is none righteous, no not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. So pag humayo tayo, ang ating kakausapin na hindi ligtas, ayaw niya sa Panginoon. Maaaring relihiyoso, maaaring mabait, maaaring maraming alam sa Biblia, pero kung siya hindi Kristiyano, ayaw niya sa Diyos. Yun ang kalagayan ng isang taong makasalanan. It is often called total or even radical depravity. At siguro wala nang ililinaw pa sa sinaysay mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa 2 talata sa John chapter 6. Verse 44 ang sabi, "No man can come to me." Walang taong kayang lumapit sa akin. That's a very, very sad declaration ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung kalagayan ng lahat ng tao. Walang taong kayang lumapit kay Kristo. And again, lagi nating pinopoint out na sa John 6, ang pagkalapit kay Kristo ay hindi close physical proximity or physically pagiging malapit, kung hindi paglapit sa pananampalataya o pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya sa ikaliligtas. At ang sabi ni Kristo, walang may kaya. Walang may kaya. John 6 verse 65, "And he said, therefore, said I unto you, that no man
can come unto me. Okay? There is no exemption. Walang tao, bata man o matanda, edukado man o hindi, relihiyoso man o hindi, walang taong may kayang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Well, binigyan din natin ng konsiderasyon o ng atensyon na ang madalas na argumento na sinasabi ng iba patungkol dito may free will ang tao. Ang tao, ang ibig sabihin na may kalayaang pumili, at doon sa word na yun ay kalayaang pumili, kaakibat yung idea na may kakayahan na pumili. Ba't natin sinasabi na hindi kaya ng tao? Well, una, dahil yun ang sinabi ng salita ng Panginoon na hindi kaya ng tao. Pero again, maliwanag sa salita ng Diyos bakit hindi kaya ng tao. Sapagkat ang kabuuan ng tao ay apektado ng kasalanan. Ang ating katawan ay apektado ng kasalanan. Ang ating puso ay apektado ng kasalanan. Ang ating kaisipan ay apektado ng kasalanan. Maging yung ating inclination or disposition ay apektado ng kasalanan. Walang puwang o walang lugar, walang parte ng ating buong pagkatao, hindi lamang pisikal, na hindi apektado ng kasalanan. At ang tawag ho dyan ay sinabi sa Bible na tayo ay alipin at patay sa kasalanan. At dahil yun yung ating espiritual na kalagayan, tayo ay alipin at patay sa kasalanan. Well, meron hong maaaring dalawang tanong na baka makatulong ho sa nag-i-struggle dito. Una ay kung alipin, sino ang susundin ng alipin? Well, hindi niya susundin ang hindi niya Panginoon. Kung ang Diyos ay mag-utos, magsisi ka, ang gagawin ng makasalanan, ayoko magsisi. Hindi ako susunod sa Panginoon sapagkat siya'y alipin ng kasalanan. Well, isa pang salita na nahandyan ay patay sa kasalanan. At maganda nga yung tanong ng isang mangangaral minsan, anong kayang gawin ng patay? Ay, subukan mo ang isang taong patay, tawagin siya, at kahit anong pagtawag mo sa kanya, hindi siya tutugon. At pag tumugon, takbo. Well, hindi tutugon dahil patay. At ganoon ang kalagayan ng ating kausap. Kapag binabahagi natin ang ebanghelyo sa kanyang sariling kalagayan, ayaw niya at hindi niya kaya. Ayaw niya sapagkat alipin siya ng kasalanan. Hindi niya kaya sapagkat siya'y patay sa kasalanan. Ito ang kalagayan ng tao na atin hong babahagian ng salita ng Diyos. Ito yung kalagayan ng tao na sa ating pangangaral na tinatawag natin sila, hinahamon natin sila sa pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At again, borrowing yung analogy or image ng ng medisina, kung gaano kalala ang kalagayan ng pasyente, yun ang katumbas na treatment na kailangan. Well, again, may sakit ng ulo na pwede ang biogesic, pero may sakit ng ulo na kailangan ang 100,000 operasyon sa utak. Depende sa tindi. At ang kalagayang espiritual ng ating mga kausap ay hindi magaang, hindi maliit, hindi lang basta may problema lang sila sa kanilang buhay. Hindi lang sila basta kulang lang sa kasiyahan o kulang hindi lang naabot ang kanilang mga gusto sa buhay. No, hindi lang yun, kung hindi patay at alipin sa kasalanan. At nakita ho natin na ang kalooban ng tao ay hindi malaya. Ito ay enslaved, under bondage and effects of sin. So yung atin hong kausap sa kanyang sarili ay man can and do still make his own choices. So again, yes, ang taong ating kausap, siya ay meron pa ring malayang pagpili. Pero siya ay at liable sila, mananagot sila sa kanilang pagpili, pero sa kanyang sarili, hindi niya matatakasan ang kanyang likas.
At yun ay ang likas ng pagiging makasalanan. At siya ay magdedesisyon sang-ayon sa kanyang likas. Pagiging makasalanan, at ang sabi ng Bible, ayaw niya at hindi niya kayang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kalagayan ng tao, again, sang-ayon sa salita ng Panginoon. At ito ang basihan ng ating pananampalataya at katotohanan. Sang-ayon sa Baptist Confession of Faith, 1689, sa chapter 9, paragraph 3, about man's free will, man, by his fall into sin or state of sin, has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So ito yung isang matinding resulta ng kasalanan. Nawalan ng kakayahan ang tao sa kanyang sarili, sa anumang mabuti para sa kanyang ikaliligtas. Nawalan siya ng kakayahan at nawalan siya ng kakayahang gustuhin ang anuman na spiritual na mabuti, lalo na sa kanyang kaligtasan. Well, so pa ang isang naging tanong, Brother Paul, kung ganyan yung kalagayan, di walang maliligtas. And the answer to that should have been yes, kung nakadepende lang sa tao. Pag tumingin tayo sa tao, hindi kaya. Now, ang soul winner ba ay may kayang gawin para yung taong patay sa kasalanan at alipin ng kasalanan ay mapalaya niya at mabigyan niya ng buhay? Well, hindi natin kayang gawin yun sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Pero paano nangyari na may naliligtas? At kung ikaw ngayon ay Kristiyano, paano nangyari na tayo ay naligtas o tayo ay lumapit kay Kristo? Kung ang sabi ni Jesus ay walang may kayang lumapit sa Kanya, paano nangyaring isang araw ako at ikaw ay lumapit kay Kristo? Well, ang tugon dyan at ang sagot dyan ay wala sa atin kung hindi nasa Panginoon. God, by His sovereign mercy and grace, effectually called, enabled, and made you willing by the regeneration of the Holy Spirit to come to Christ or to believe in Christ to be saved. Ang Diyos sa kanyang soberanong habag at biyaya ay epektibong tinawag ka, binigyan ka ng kakayahan at ginawa kang kumilos sa iyo para gustuhin mo na sa pamamagitan ito ng pagkapanganakang muli ng banal na Espiritu upang lumapit kay Kristo at manampalataya sa iyong ikaliligtas. So again, let us set the picture right. Ang taong makasalanan ayaw at hindi kaya sa Diyos. Ang taong ligtas hindi kayang baguhin yung taong makasalanan. Well, sino ang gagawa? San tayo may pag-asa? Sa Diyos na kayang magbago, na kayang kumilos sa taong makasalanan. Narito ang isang napakagandang tagpo sa Acts 16 verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened. And again, sa biyaya ng Panginoon, mailalagay natin yung, kung ikaw ay ligtas, mailalagay natin yung pangalan natin dyan. And a certain man named Polito Jose, anak ng embalsamador sa bayan ng Santa Maria, na isang teenager nung time na yon, na binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Binuksan ng Diyos. Ang Diyos ang kumilos upang ang taong ayaw sa Diyos, upang ang taong hindi kayang lumapit kay Kristo ay gustuhin si Kristo at magkaroon ng kakayahan na sumampalataya kay Kristo. By the way, maging yung ating pananampalataya ay galing mismo sa Panginoon. Sabi ni Jesus, John 6:65 again, and He said, therefore said I unto you that no man can come to me except it were given unto him of my Father. Liban
This is the only exemption. Liban na ibigay ng Ama. At kung hindi ibibigay ng Ama, walang at hindi makakalapit ang sinuman. Dahil ayaw nila at hindi nila kaya. Ito ang katotohanan. Ang tao ay makasalanan. At dahil ang taong ating babahagian ng ebanghelyo ay patay at alipin sa kasalanan, ang tanging pag-asa natin ay walang iba kung hindi nasa Panginoon lamang. And these are some applications na atin nung tinignan last Wednesday. Application to evangelism: we must recognize the true spiritual state of the people to whom we are presenting the gospel. They are unwilling and unable. Recognize natin yun. Kilalanin natin ito. Mahalaga na ikonsidera natin ano ba talaga yung kanilang kalagayan. Bakit? Dahil kung natin kikilalanin yung kanilang spiritual na kalagayan, baka dumepende tayo sa maling bagay. Baka dumepende tayo sa ating technique. Baka dumepende tayo sa ating kahusayan ng pagpepresenta. And again, as we have said, may actual place ang effort, ang pagkahusay sa pagpepresenta, ang linaw ng may lugar po yan, may lugar. Pero hindi tayo doon nakadepende. Man's cheap tricks and manipulative means are futile because of the sinner's condition. Ano man itong tricks na ginagamit ng tao pag mamanipula, sabi nga ng isang mangangaral ay kakantahin ng 100 beses ang Just As I Am, basta para lumapit lang sa altar, pupuwersahing lumapit sa altar at papasunurin sa isang panalangin. Those manipulative techniques will not work dahil sa kondisyon ng pagiging makasalanan ng tao. So we have clarified last time, hindi natin sinasabing walang naliligtas. Again, pag ang Diyos ay kumilos, may maliligtas. Pero madami ang nabibigyan ng peking pag-asa. Dahil sila'y sumunod sa panalangin, sila daw ay ligtas na. So muli, kailangan nating maging maingat. Ang ating pag-asa ay wala sa ating kaparaanan. Ang ating pag-asa sa paghayag ng ebanghelyo ay sa Diyos na nagliligtas. Tanging sa Diyos lamang. Kailangan nating umasa sa Diyos na siya lamang ang makapagbubukas ng puso at makapagbibigay buhay sa patay sa kasalanan. Kaya nga sa ating pag-iebanghelyo, lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Lalo na kapag merong tunay na sumampalataya. Hindi nawa mauwi sa tapikin natin ang ating sariling balikat. At wala nawang magsabi na kagaya ng mga nababalitaan ko, sinasabi ng ibang mga pastor na kung wala ako, hindi ka maliligtas. No. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi ang pastor. Hindi ang pastor. So, meron tayong pag-asa. Again, this is such a great hope. Na kahit yung mga taong tingin natin ay parang imposible na. Parang imposible. Well, pag ang Diyos ang kumilos. At tingin niyo ho, anong tingin ng mga Kristiyano kay Pablo nung siya'y naligtas? Yung ang inuutusan pa ng Diyos na pumunta kay Pablo para bautismuhan si Pablo ay nagdadala, ayaw pang pumunta. Lord, kilala ko yan. Yan yung persecutor. Tingin nila ay imposible. Pero ang Diyos ang kumilos. So let us meditate here. Yes, makasalanan. Yes, hindi niya kaya. Pero yes, may Diyos na may kayang magbukas at magbago. Isang napakagandang ilustrasyon na narinig ko minsan ay binigay ni Paul Washer. Halimbawa daw ay naghanda ka ng 2 pagkain. Sa isang banda ay merong napakasarap na 1-inch thick na steak na napaka-perpekto ng pagkaluto, malambot na malambot, juicy na steak. Wow! Tapos yung mga sides, wow! Sa kabila ay may pagkain din. Mga tira-tira at iba't ibang pinagtabasan na pagkain na natira last week. At ilalagay yun sa magkabila at pakakawalan yung baboy. Saan daw pupunta yung baboy?
Doon sa steak o doon sa mga panis na at kung ano-anong mga tira-tira? Well, dahil ang likas ng baboy ay siya'y baboy, pupunta yung baboy doon sa mga basura at tira-tira at panis. Pero pagpalagay natin na meron kang kakayahan na yung baboy na yon ay biglang gawing tao. Well, itong kanyang ulo na nakangud-ngud doon sa mga panis at basura ay bigla niyang aalisin. At kung siya pupunta sa tamang pagkain. Kaya ginamit itong larawan na to para ipakita ang makasalanan sa kanyang likas. Ang gusto niya ay kasalanan. Ayaw niya sa tama. Pero salamat sa Diyos, siya'y Diyos na may kakayahan. Nabuksan ang puso ng taong makasalanan. Nabigyang buhay ang patay sa kasalanan. Upang siya ay lumapit, gustuhin, at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Again, gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. At nahandon yung ating pag-asa. So number 5, at ito ho tayo, Lord willing, tapusin natin ang pang-5 doon sa 6 na sa ating New Testament concept of evangelism. The intent when we communicate the gospel, when we communicate the gospel to sinners, ano ang ating intensyon? Ang intention natin, ang goal natin ay sila ay ma-convert. Now, let us liwanagin natin. Ibig sabihin ng ma-convert. Hindi ma-convert sa ating relihiyon. No. Kundi ma-convert sa pananampalataya kay Kristo. Maging tagasunod ni Kristo. Maging Kristiyano. Maging anak ng Diyos. In short, ang goal natin sila ay tunay na maligtas. That is our goal. Now, magbigay tayo ng warning. Unbalanced emphasis on and wrong application of God's sovereignty may lead to indifference to conversion. At ito yung panganib na pag namangha, and yes, nakakamangha ang pagiging soberano ng Diyos. Pero kapag nagkamali ng emphasis at application, lumalamya ang paghahayag ng ebanghelyo, maging ang tugon sa kapag mayroong naliligtas. Maging yung effort at yung pagbibigay ng buong sikap para paghusayin ang pagpapresenta ng ebanghelyo lumalamya. Muli ay hindi tayo nakaasa sa ating sariling galing, pero may puwang na ating gamitin ang mga kakayahan at paglinangin, pag-inamin yung mga kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon upang maipresenta ng malinaw ang ebanghelyo ng kaligtasan. So, merong panganib kapag ang pagiging soberano ng Diyos ay in-apply ng mali, ay nagiging malamya ang tugon sa kaligtasan ng mga makasalanan. Effort and earnestness is dampened. Para bang apoy na nabuhusan ng tubig. Hindi ho ganun ang nakikita natin sa salita ng Panginoon. Alalahan natin si Pablo sa Thessalonica. Anong nakita natin? Si Pablo sa Thessalonica sa Acts 17 verse 2, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of Scripture, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So, narito, nababasa ba natin yung passion ni Apostol Pablo, yung kanyang effort na ibinibigay? He was reasoning with them, opening and alleging, explaining, and ine-explain niya, pinapatunayan niya, naglalatag siya ng ebidensya, at sangayon sa mga yun, hinahamon sila patungkol kay Kristo, patungkol kay Jesus. And hindi niya to minsan lang, at hindi to 5 minutes soul winning, 3 Sabbaths. Who knows kung ganong katagal? He labored, he spent effort para ipresenta ang ebanghelyo sa kanila. So, makita ho natin na
talagang yung matinding effort ni Apostol Pablo. Now, ano ang kanyang goal? Ang kanyang goal ay hindi lamang i-inform sila o i-inspire sila. And sad to say, maraming mga so-called preaching today ay ang goal lang is to inform and to inspire. Pero ang goal ni Pablo is that they may be converted to faith in Jesus Christ. Sila'y maging mananampalataya, tunay na magsisi at sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At lalong hindi niya goal na i-entertain lang. And so much ng maraming mga so-called preaching sa panahon natin ngayon is for the entertainment or information or maybe inspiration ng mga nakikinig. And hindi na binibigyang pansin ang conversion ng mga hindi pa tunay na mananampalataya. So, that is our intention. Sila ay maligtas, tunay na sumampalataya. Maliwanag ang desire ni Pablo, Romans 9 verse 1 and 2. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing witness in the Holy Ghost that I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. At ang goal dito ay, ang sabi ni Pablo, kung pwede lang. Kung pwede lang, pero hindi pwede. Pero kung sabi niya, kung pwede lang, ganun katindi yung kanyang desire na maligtas ang kanyang mga kababayang Hudyo. Kung pwede lang, ipagpalit niya yung kanyang sariling kaligtasan para sila ay maligtas. Yes, hindi pwede yun, pero pinapakita lang dito yung marubdob, yung matindi, yung mainit na pagnanasa ni Pablo upang ang kanyang mga kababayang Hudyo ay maligtas. Well, again, isang magandang hamon ay magandang atin hong i-meditate ang mga talatang ito. Our kinsmen, our fellow Filipinos, ay gandang nandun ba yung desire natin na makita na sila ay tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yes, not limited to our fellow Filipinos. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9 verse 19, for though I be free from all men, yet I have made myself servant unto all, that I might gain some. So yung magkaroon ng gain, may mapanalunan. Ginagamit niya yung term na ito, almost business term, in relation na sa kaligtasan ng tao. Ginawa niyang alipin ang kanyang sarili sa lahat para merong maligtas. Verse 20, and unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I may gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. So speaking about Jews and Gentiles with law, without law, so on. Verse 22, to the weak I became as weak, that I might gain the weak. I made all things to all men. I am made all things to all men, that I may by all means save some. Now, again, take natin yung context, hindi ibig sabihin ni Pablo na siya ang tagapagligtas, o hindi nandun na lang yung matinding effort niya. Nandun yung pag-a-adjust niya ng kanyang sarili, hindi ng mensahe. Okay? Andun yung pag-a-adjust niya ng kanyang sarili, hindi ng mensahe, para makarating ang mensahe doon sa iba at ang gusto niya sila'y maligtas. Naalala ko yung sabi ng aming kaibigan si Brother Ralph Warren na ang binigay niya example ay mga missionaries, na isang matinding pag-a-adjust ng missionaries pag pumunta sa isang lugar is to learn the language, matutunan yung lengguwahe noong mga taong pupuntahan niya, and aaralin niya yon, and he will be like them in their language para ma-communicate ng malinaw ang ebanghelyo ng kaligtasan. So nandun yung effort, nandun yung at ang goal is para mapakinggan nila ang ebanghelyo at sila ay maligtas. Gusto, handun yung desire na sila ay maligtas. Sabi ni John Brodos, concern for the salvation of others is not prevented by a belief in the doctrine of grace.
is not prevented by believing in divine sovereignty and predestination and election. The fact that Paul himself, the great oracle of this doctrine in Scripture, has uttered these words of burning passionate concern for the salvation of others, so close by the passages in which he thought the doctrines in question. And that's the doctrine of election. Nakita natin sa Romans 9, andun yung matanding desire niya na maligtas ang mga kapwa Hudyo, but also in that same chapter, 9, 8, 10, and 9, 10, 11, ay nandun yung matinding, maliwanag, the doctrine of election. So, hindi yun incompatible kung hindi magkasama. That's the great desire, great intention, layunin, gustuhan na maligtas ang mga tao. Our goal is not moral transformation. Hindi lang sila maging mabait. Not health restoration. Hindi lang gumaling sila. Not even political influence or power. Wala tayong desire. Hindi yun ang ating desire. Not social reformation. Yung pangyayari sa ating mga paligid. Poverty alleviation. Maahon sa kahirapan. Not even nature preservation. Global warming. Hindi yun. And not self-esteem inflammation. Hindi yung pagpapalaki ng self-esteem. Our goal is conversion. We must set our sights on people's conversion. Nawa yun ang gusto natin. And let me just apply it sa isang bagay na malapit sa akin. At alam ko, marami ang nood ngayon na may mga anak. Maaaring ang inyong anak ay maliliit pa o maaaring ang inyong mga anak ay malalaki na. O maaaring wala na sila sa tahanan. Pero as we set our goals para sa ating mga anak, nawa, isa yun sa mga goal natin na makilala nila si Kristo. Hindi sapat na maging mabait lang sila dahil kung magiging mabait lang sila, sila ay magiging mabait na batang patungong impyerno. Kailangan nila si Kristo. Hindi sapat na gusto lang natin na sila ay maging malusog, maging mabait, pumunta sa church, and that's well and good. Nawa, ipuntiryahin natin. Ipanalangin natin, gustuhin natin, habulin natin, pagsumikapan natin. Gawin natin ng lahat ng ating magagawa sa biyaya ng Panginoon sa marapat na kaparaanan. Sila ay tunay na sumampalataya kay Kristo. Yun ang ating goal. Yun ang intensyon. Sila ay maligtas. Well, what are the elements of this genuine goal of conversion? Anong mga elemento na ating makikita to say na nandun yung genuine goal, genuine desire na makita ang kaligtasan ng iba? Well, there is sincere invitation. Sincere, tunay na pag-aanyaya sa pananampalataya kay Kristo. Pero meron munang problema. Some question the sincerity of the offer of the gospel if God has already chosen whom He will save. Kung pumili na ang Diyos ang kanyang ililigtas, paano magiging sincero paano magiging totoo ang pag-offer ng ebanghelyo? Walang sagot ho dyan na ito. As we have pointed out before, the offer of the gospel is for sinners. Ang offer ng gospel, ang panawagan para sa sumampalataya sa ebanghelyo ay para sa makasalanan at lahat ay makasalanan. Therefore, we can and should genuinely offer the gospel to all people. Pwede at kailangan natin na genuinely i-offer. Ayun, pasensya na, nadidisconnect. Sa ating paghahayag ng ebanghelyo ay hindi para sa atin na isipin siya ba'y pinili o hindi. Kung hindi, siya isang makasalanan at kung hindi siya magsisisi, siya ay mapapahamak, kailangan niya ng ebanghelyo. Yun ang atin hong focus. Sincere invitation. Sabi sa Matthew 11 verse 25, simulan ho natin dito. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for it so seemed good in thy sight, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son,
but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomever the Son will reveal him. Nagets nyo mula verse 25 hanggang verse 27, umaapaw sa katotohanan na ang Diyos ay soberano. Sabi ni Kristo sa verse 25, Lord, tinago mo sa iba, pero nireveal mo sa iba. Well, ang sabi, unfair, ba't tinago sa iba? Pinapakita na ang Diyos ay soberano sa bagay nito. All things are delivered unto me of my Father. Lahat ibinigay kay Kristo. Ang sabi ni Kristo, at kung kanya ihahayag ang Ama. So again, hindi to sa lahat. May mga partikular, may mga pinili si Jesus kung kanya ihahayag ang Ama. Pero pagkatapos ng mga partikular na ito, ng pagpapakita ng soberanong paghirang ng Panginoon, verse 28, ipapakita rin naman yung imbitasyon sa lahat. Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So here are the twin truths. Yung paghirang, soberanong pagpili ng Diyos, at pag-iimbita sa lahat. Ito ay magkasama. So, sinserong pag-iimbita para sa lahat. Yung iba, hindi pwedeng soberanong pumili ang Panginoon. Paano ko imbitahan ng lahat? Well, again, dito nga, ito'y magkasama. At ang healthy, ang malusog na pananampalataya at aplikasyon ng katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ay isang sincero, matapat, mainit na pag-iimbita para sumampalataya sa Ebanghelyo sa lahat ng makasalanan. 2 Corinthians 5:20, Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you, in Christ's stead, be ye reconciled to God. Be ye reconciled. Nandun yung matinding pakikiusap, pleading, that ye be ye reconciled. Makipagkasundo ka sa Diyos. At yung pakikipagkasundo sa Diyos, verse 22, ay 21, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na namatay para sa ating mga kasalanan, upang tayo ay mabihisan ng perfectong katuwiran. Acts 17:30, In the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. All men. Everywhere. Not just the elect. All men. Everywhere. So nawa tayong mga Kristiyano, yes, nanampalataya na ang Diyos ay humirang bago pa itatag ang sanlibutan, pumili na siya para sa kanyang sarili. We are commanded, God commands all men everywhere to repent. At yun ay sincero nating ibibigay at sasabihin sa iba. Point, the gospel can never be sent to a wrong address. Because lahat ay makasalanan at kailangan ang Ebanghelyo. So letter A, sabi nga natin kanina, sincere invitation. Letter B, earnest intercession or an earnest prayer. Masikap, tunay, matyaga na pananalangin. The impossibility of our mission should drive us more to earnest intercession. Ayun, yung ating imposibleng misyon. Ano ba yung imposibleng misyon? Hindi nga kaya ng tao na lumapit kay Kristo. Ayaw ng tao. Wala naman tayong kayang gawin para baguhin sila. Sinong may kayang gawin? Walang iba kung hindi ang Diyos. Anong gagawin natin? Lalapit tayo sa Diyos. Hihingin natin sa Diyos. Makikiusap tayo sa Diyos na kumilo sa mga tao na ating kakausapin, na ating babahagian pangangaralan ng Ebanghelyo. Only God can open the hearts of men. The clear commands to pray for men's salvation should push us to consistent prayers. Yung maliwanag na kautusan para ipag-pray ang kaligtasan ng mga tao ay dapat itulak tayo sa tuloy-tuloy na pananalangin. 1 Timothy 2:1 and following. I exhort you therefore that first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. For the sake of time, laktawan natin. Verse 4. Again, ang sabi sa verse 1, ipag-pray ang lahat, maging yung mga leaders. Verse 2 and 3. Verse 4. Who will have all men to be saved? And yung will dyan ay hindi will na intention to do, o hindi will that is desire.
He desires all men to be saved. And let us be praying for that. Pag-pray natin ang lahat. Ihilingin natin sa Diyos na sila ay maligtas. Romans 10:1 again, in the midst ng pagtatakil ni Pablo about election unto salvation, ang sabi niya, my brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Heart's desire and prayer. Let us be praying in general, also in particular. So narito ang isang example, general, praying for all Israel, gusto niyang maligtas. But praying for particular, let us pray for particular people sa ating buhay. Hindi tayo mauubusan ng ipagpapray. Kamag-anak natin, kaibigan natin, na wala pa kay Kristo. Let us be praying. Let us be praying for them. Next, elements of genuine goal or conversion. Well, nakikita natin ito if there's grief over rejection, kalungkutan sa pagtanggi. Kapag sa biyaya ng Diyos ay binahagi mo ang ebanghelyo, pinangaral mo ang ebanghelyo, at hinamon, tinawag mo sila na sila'y sumampalataya sa Kristong namatay at muling nabuhay, kanila itong tanggihan. When sinner persists in their unbelief, ano ang ating magiging tugon? There will be grief. Sa Matthew 23 verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often I would have gathered thy children together, even as a hen gather her chickens under her wings, and ye would not. So ito ay, ang tono ay tono ng paghihinagpis, na kung saan nandun yung gusto ni Kristo, sila'y tipunin, pero ayaw nila. Oh Jerusalem, oh Jerusalem. Sa mga ilang araw na nagdaan ay meron akong kamag-anak na sinusubukan ko na bahagian ng salita ng Panginoon. Oh, naku po, ba't hindi mong tanggapin? Ba't hindi ka sumampalataya sa maliwanag na katotohanan ng salita ng Diyos? It's the grief over the rejection ng katotohanan. Acts 26:27. King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Again, this is Paul talking to King Agrippa. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Muntik na, Apostol Pablo. Muntik mo na akong makumbinsi para maging Kristiyano, maging tagasunod ni Kristo. At ang sabi ni Paul, and Paul said, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day were both almost and altogether such as I am. Gusto ko, hindi lang ikaw, kundi lahat na nakakarinig sa akin ngayon dito, ay hindi lang muntik, kung hindi maging talagang katulad ko. Ano ba siya? A Christian, a follower of Christ, a believer of Christ, except these bonds, sabi ni Pablo. So nandun yung kanyang pagdanasa, and also that grief na ayaw nilang sumampalataya kay Kristo. Isang magandang quotation mula sa preaching ni Spurgeon noong February 4, 1871, Compassion for Souls. Ang sabi niya, behold the compassion of a mother for her child expiring with thirst. Ang ginamit niyang example ay isang tagtuyot na kung saan yung nanay ay buhat-buhat yung kanyang anak at wala nang mainom at unti-unting namamatay yung sanggol sa kanyang kamay at expiring, unti-unting nawawala na ang hininga ng kanyang anak at nadudurog yung puso ng ina. At ang sabi niya, remember that such a compassion ought all Christians to feel towards souls that are perishing for lack of Christ. Yung matinding compassion sa mga kaluluwa na namamatay sila na walang Kristo. Perishing eternally, perishing without hope of salvation. If the mother lifted up her voice and wept, so also should we. And if the contemplation of her dying child was all too painful for her, so may the contemplation of the wrath to come, which is to pass upon every soul that dies impenitent, mga namamatay na hindi nagsisisi, become too painful for us. But yet, at the same time, it should stimulate us to earnest prayer and ardent effort for the salvation of our fellow men. Maaaring kulang tayo sa pagme-meditate sa makakahinatnan ng mga hindi tunay na sumasampalataya
kay Kristo. And lastly, rejoicing over conversion. Sabi sa Luke 15 verse 1, then draw near unto him all the publicans and sinners for to hear him, and the Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them. And he spake this parable unto them, saying, what man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? Verse 5. And when he had found it, he layeth it his shoulders rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just person which need no repentance. By the way, hindi nangangailangan ng pagsisisi, pero binibigyan din dito yung nagsisisi ay dapat magbigay ng kagalakan. At again, in heaven, may mga sasabing among angels, believers in heaven, and in God Himself, God rejoices kapag mayroong naliligtas. And so much more, tayong mga Kristiyano na ginagamit ng Panginoon. Kung sa biyaya ng Panginoon gamitin tayo sa ikaliligtas ng iba, anong kagalakan ang dudulot nito, at lahat ng kapurihan ay sa Panginoon lamang. Let us laktawan natin yung ibang mga verses for the sake of time. Point: believers must be earnestly laboring, praying, and expecting conversions as we proclaim the gospel, for the head of the church promised that he will be with us in this work. Hindi niya pinangako sa Great Commission, lo, I will be with you always, even unto the end of the world. Binigay niya yung pinangako niya, kasama natin siya sa atin hong paggawa ng bagay na ito, na tawagin ang mga tao sumampalataya kay Kristo at maging tagasunod ni Kristo. Kasama natin siya. So let us be earnestly laboring, masigasig tayong magtrabaho, manalangin, at umasa, mag-expect na magliligtas ang Panginoon. We must ever be reminded that only God, through the work of the Holy Spirit, can convert a person to believe and be saved. Dapat lagi tayong mapaalalahanan. Hindi yung husay natin, hindi yung technique natin, at hindi rin yung prayer na pinapasunod sa huli ang magliligtas. Ang Diyos ang magliligtas, at ang Diyos lamang ang maluluwalhati. If we must refuse the temptation to be manipulative in our methods to produce instant man-made converts or results. Dahil totoong makasalan ng tao, refuse natin yung temptation na gusto natin agad may mabilang. Gusto natin agad may maibalita. Kung di tayo tumiwala na ang Diyos ay nagdidigtas, at ating pagsumikapan sa biyaya ng Panginoon at i-goal natin sila ay maligtas, at ang Diyos ang gagawa sa ayon sa kanyang kalooban, kaparaanan at kapanahunan, at lahat ng luwalhati ay sa Diyos na. So pasensya na ho, nag-overtime tayo ngayon, at tayo ho'y dadako ho sa atin hong closing prayer, and then after a few minutes ay atin hong bubuksan ang ating prayer room para sa ating online prayer meeting. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa salita mo, patuloy mong paghamon, pagtuturo, pagpapaalala. O Panginoon, patawad po sa aming mga pagkukulang, patawad po sa aming mga kapabayaan. O patawad po kung may mga bagay kaming inabuso at in-apply ng mali sa aming buhay, lalo na mga katotohanan mo na ikaw ay Diyos na soberano. Ilagay mo sa aming puso ang alab, ang pagnanasa, kagaya ng aming nakita kay Apostol Pablo, na doon ang marubdob, malalim na pagnanasa, na makita ang mga taong maligtas. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo po ang iyong iglesia. Tulungan mo po ang iyong mga mananampalataya. Lalo na po kung kami ay nahaling na sa mga bagay sa libutan, na misfocus na kami sa amin pong gawain para sa iyo. Ikaw po nawa ang magtama, magpaalala, patuloy sa amin. Ingatan mo kami, Panginoon, ang aming pong bansa, aming mga tagapanguna sa pagharap sa COVID-19.
And as we have read from your scripture, Lord, you desire that na lahat ay maligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, lalo maging masipag sa paghahayag ng Ebanghelyo. Kami umaasa na ikaw ay aming kasama. Kami umaasa na ikaw ay magliligtas. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. O muli mga kapatid, after a few minutes ay bubuksan ho natin yung ating prayer room. At kung meron ho kayong mga tanong, welcome po yan. Please comment it or send a direct message po sa akin. God bless. Ingat po tayong lagi. Magandang gabi.